and so on and so on. So, yun yung story ko. Pero hindi naman importante kung ano yung story ko. Ang importante ngayon, yung kinikreate natin yung story mo. Kasi ikaw, ngayon kaharap mo po yung mga future millionaires club ng company natin. Of course, ano ba? Damit. Oo naman, hirap naman, di ba? Mag-edyo ka, walang damit. Hindi na nakapokus sa akin yan, sa'yo na lang. Travel! Sino gusto mag-travel? What is coming March? April? No, grabe, basaan sa sobrang. Ano ba? Yes, investment. So, investment. Alam niyo, may mga wants and needs po talaga tayo sa buhay. So, sige, paano ba to? Walang ganito sa Batangas eh. Saan ba tinututok? Dito ba? Wala pa. Excited po eh. First time ko kasi nakahawak na ito. Sa Batangas po kasi, dinutot lang talaga namin eh. Wala kaming ganito para magic. Ayun, di ba? So, meron tayong mga wants and needs sa buhay. So, let's say for example, sa financial needs, walang ganun. Lahat tayo may gusto sa buhay. Lahat tayo may gusto ma-achieve. At kailangan natin ng pera para makuha yun. Tama po ba? Now, sabi nga dito, not all people get it in 20 to 25 months or even in 10 to 15 years. So, ibig sabihin pala, parang 10,000. Sino kaya? Magkano kaya gusto check-in, ma'am, next Friday? Yung gusto mo lang, kung ikaw masusunod, ma'am? 10,000. 20,000. 30,000 pesos. Malaki po bang income yun? Yes. Malaki po talaga third agent. Kailangan mong dumaan dun sa mahigpit na screening. Take the interview. Pag-i-English pa nga, di ba? Ang hirap-hirap kaya ng interview doon. Alala ko tuloy yung interview ko doon. Sobrang yung pinapangarap mo. Kaya yung magkita ng 20 mil isang linggo, hindi yan basta-basta. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi yan basta-basta. Pero posible. Kasi yan, yun yung totoo doon. Hindi ko basta-basta pili mo. Sige, ipapaliwanag natin mabuti sa inyo, okay? So first reason, bakit problem pwede natin pasukin is simply because you are your own boss. Ako, nag-work na ako. Sino po yung mga studying siguro while working or while doing your thing, pwede mong isabay ang front row, which is that's one of the best reason bakit mo siya pwedeng magawa. Kasi ikaw pa ang masusunod eh. Pwede mong gawin after school. Pwede mong gawin after work. Pagka maaga yung out mo sa work, kapag wala. Sir Robert Kiyosaki, in-explain niya dito po sa table sa diagram na to, kung ano daw or saan daw nanggagaling ang pera. Eto daw, 4 na quadrants na nakikita nyo dyan. Diyan mo daw makikita saan nanggagaling yung pera. Okay? Now, i-explain ko po sa inyo ng mabilis. Now, let's start with dito sa left side ng quadrant. Left, definitely yes, napatunayan po yan, especially na dumaan yung pandemic. Maraming mga kakilala ka nagtatrabaho, nawala ng trabaho. Yung nawala ng trabaho, nagkaroon pa rin ba ng income? Wala na. Huwag mo sabihin sa akin, hindi, nakikita, anong goal? Abroad. Gusto kong pumunta sa abroad. Gusto kong kumita sa abroad. Nung makarating sa abroad, makakaya ng ilang buwan, anong goal? Mag-import, bakit? Gusto kong umuwi ng Pilipinas. Ba't ka ba ulis? Ladder, at kailangan mong akyatin yun. Hindi ka naman siguro mag-start sa pinakataas agad. Or sa gitna, sa baba ka lagi. Sample ako, teacher 1 ako nag-start. And then, aakyatin ko yun, aakyatin. Guys, pera and time. Paano ko gagawin yan? May work na nga ako. Kasi kung nag-iligit mo, yun ang nga eh. Yes mo? Now you understand. Now, aside from being an employee, kasi, or pwede ba ikaw muna, sekretary? Ikaw muna, napanood mo naman akong paano. Alam mo na yan? Pwede ko ba yan? So, kung wala sila doon, wala kang income. Tama? Itong nasa left side ng quadrant, sad to say, ito kada nandun ka sa klinika or ibinyahin mo yung sasakyan, grab mo or jeep mo, automatic may income ka. So, hawak mo yung income mo. So, ito, secured ka. Yan yung hinahabol nila dyan. Yung core value ng mga tao sa left side of the quadrant is yung tinatawag na security. Ang gusto nila, sure. Gusto ko sure. Kasi yung daw, si Henry Cebu yun, sumalang ginawa, di ba? Si Lucian, siya po ang may-ari ng Philippine Airlines. Okay, siya po ang may-ari ng Fortune Tobacco Plantation. Siya po ang may-ari ng Asia Bakery. Marami po siyang pag-aari. Okay? Now, say for example, one of his famous business, Philippine Airlines, or yung tapos sabihin mo, siguro inantok si Lucian. Tama? So, kahit tuloy ang takbo ng negosyo, basta naman talaga yung kinikita mo. So, yan po yung mga business owners. And lastly, letter I is yung mga investors. Ito naman yung mga tipong may sobrang dami ng pera. Yung pera niyo. Freedom from what? Of course, sinahabol nila yung tinatawag na time freedom and financial freedom. Diba? Ibig sabihin, naghahabol sila, of course, pera para ma-enjoy ang oras nila. And oras na ma-enjoy naman yung pera nila. Vice versa. Kasi maraming time. Meron ba ganun sa Starbucks? Carlo, may ganyan pa. Meron. Yung mga tambay sa inyo. Hindi mo umaga pa lang nagbumumog na ng gym. Maraming oras din. Pero walang pera. Pero sad to say, mas marami po yung mga tao makikilala mo, wala ng pera, wala pa tayo. Parang yung invite mo kanina nagtatrabaho daw. Diba kanina may invite sa lipa, nagtatrabaho daw. Anong background mo? Working po. Ano matagal ka na dyan? 5 years po. Kumusta naman yung 5 years? Okay naman po. Wala ka naipon mo? Wala po. 5 taon po kami hindi nakita niya, nagkatampuhan po kami. So pwede mong gawin yung business para makakumita ka na. Wala na po kung time para dyan. Diba parang ang hirap ng buhay nila? Parang nabilanggo na sila sa
na kailangan na nilang magtrabaho para lang kumita ng kumita. At yung kikitahin nila, gagastusin din nila. Actually, tinalo pa siya ng tambay. Kasi yung tambay, parehas siya walang pera, tama? Pero yung tambay may oras. Ayain mo nga dito, pupunta pa rin yun eh. Tama mo ba? So yun. Now, dito po sa front row, we are teaching each distributors kung paano tumawid from the left side of the quadrant going to the right side of the quadrant. Kasi yung mga sinasabi nyo kanina, saan ba makukuha yun? Say for example, yung mga pangarap mong bahay at lupa, left or right? Right! Mga magagarang mga sasakyan, left or right? Right! Travel around the world, left or right? Right! Luho, gadgets, left or right? Right! Kapatid, nasa right yung gusto natin. So kung ngayon, sa estado natin, nandito pa tayo sa left, huwag ka mag-alala. Dahil sa pumasok ka sa front row, we are teaching you paano ka tatawid from the left side of the quadrant going to the right side. Yes, no? At kapag ikaw, tinutulungan ka ng apply mo na tumawid, huwag ka nang bumalik. Tinuturuan ka nga eh. Tapos pag nahirapan ka, ang hirap naman. Dito na lang muna ulit ako. Kasi dito, sure. Kasi a 15 at 30, sure may income. O sige, dyan ka, sure may income. Pero sure din ako di kaya yaman. Tama? Eh dito na ako, risky, yes. Hindi sure, yes. Pero kapag tinrabaho mo, sure ka, yayaman ka. Agree ba kayo? That's like what happened to many. I'm sorry, narinig ko kasi kanina sa commercial, iba pala yun. So yung leverage is your ability to multiple your time and your time to make money. Your ability to multiply your time for money. Kakayanan mo daw na padamihin ang oras. Sinong tao ang kaya tayo? Mayaman, mahirap, bata, matanda, babae, lalaki, tomboy, bakla, lahat. Take to 24 hours. Pero paano nangyari? Dahil sa law of leverage, dumadami po yung time ng mga tao. Simple lang. Say for example na lang ulit, kay Lucio Tan. Bigyan kita ng sample ha. Si Lucio Tan, o say for example, ikaw ang empleyado. Si empleyado, mabibigay siya ng 8 oras niya para mag-work. Kasi binenta mo yung oras mo para trabahuhin yung negosyo o yung trabaho na si Lucio dapat ang gumawa. Gets nyo? Yes. Now si Lucio Tan, from 24 hours, nadagdagan na siya ng 8. Which makes it 32 hours. Napapadami yung oras, yung trabahuhin, na mapalaki ang mga grupo po ng bawat isa sa atin. That's the reason why tayo nag-i-invite. Bakit tayo nag-training? Bakit tayo nag-meeting? Kasi kailangan natin mapalaki yung grupo. Kasi kapatid, this is yung, ang kailangan ng goal, makabuild tayo ng malaking grupo sa left, at malaking grupo sa right. Yan yung target natin. Mapalaki natin yung grupo natin left and right. Magkaroon ng multiple expansions. Yung tipong nandito sa left side mo, Luzon, Visayas, Mindanao. Sarap hindi? May grupo ka sa Luzon. Main office may grupo ka. Batangas may grupo ka. Cavite, Laguna, meron ka. Going north, Baguio, meron ka. Sarap hindi? Tapos dito sa right side mo lahat ng international. Nandito yung Dubai, Saudi, Oman, Cyprus, nandyan lahat ng grupo mo. Hong Kong, Taiwan. Sarap hindi? Ngayon, kahit yung pag yung mga yan, nagbigay ng time sa business, say for example, they give at least 1 hour of their time sa negosyo. Lahat yun, pag tumrabaho, ang pasok pa rin. Sa'yo. Kaya just like Lucio Tan, may kakayanan ka na i-multiply yung time mo. Sa work ko, hindi ko talaga kaya. Pero sa business, kayang-kaya mo lang yun. Especially sa front row. Agree ba kayo doon? Yes! Another good reason bakit magandang gawin yung negosyo, ito, siguro, bigyan ko kayo ng mabilis na example, Ito, say for example, nang pwedeng magtrabaho ang isang tao, mga 40 years siguro, yun yung average. Mag-start ka ng 20, mag-end ka ng work mo ng 60. So kapag binultiply mo yan, 8 hours, multiply mo ng 5 days, multiply mo ng 5 weeks in a year, i-multiply mo ng 40 years, ang total mo nalalabas dyan, ayun, ng 200 pesos per hour. 200 per hour, malaki maliit. Malaki yun kasi magkano ba yung daily natin sa Manila? Manila rate, magkano? 610 sa provincial rate, mas mababa pa, no? 610, i-divide mo yan sa 8, 682 kayo per hour. Manila rate, 76 pesos per hour. Pero sa binibigay kong example sa'yo, sobrang swerte mo. Alam mo yung swerte? Hindi pa yun, mas swerte ka pa doon kasi binabayaran ka ng 200 pesos kada oras. Kung meron kang 80,000 hours in a lifetime, i-multiply mo ng 200 pesos per hour, high mo. At kapag kumita ka ng 16 million after 40 years, say for example, si Justin, ilan taon ka na yan? 21 plus 40 years, 61. With 16 million pesos on your bank account. Grabe, power! Punta ka ng Enchanted Kingdom, sumakay ka ng space shuttle, pagbaba mo, patay ka na. Bakit? Inatake ka sa puso, 61 ka na eh. Pumunta ka ng Tagaytay, kumain ka ng bulalo, patay ka pag-uwi. Bakit? High blood ka naman. Ma-enjoy mo ba yung 16 million? Hindi na. Nagigets nyo? Kasi buong buhay mo yan eh. Partida, sa sobrang swerte mo, lifetime yan, hindi ka nagkasakit. Hindi ka nag-absent. Hindi walang okasyon, hindi kumagyo. Swerte? Swerte sinabi yan. Ngayon, paano naman pag naging-negosyo? Tingnan nyo, bigyan ko example. Si Lucio Tan ulit. Favorite ko kasi business natin. Si Lucio Tan, nagbabayad siya, binibili niya yung 8 hours ng kada empleyado niya. 8 hours lang. Eh sabi ko nga sa inyo, sa isa sa mga negosyo niya, may 40,000 employees. Pag binultiply mo yun, meron siyang 32,000
in a day. In a day. Simply look at it, 16 million lifetime versus 16 million in a day. Saan ka? Dito sa akin, gusto ko sa empleyado. Yan yung power of leverage once you multiply your time. Okay, gets nyo? So, another reason bakit magandang gawin yung negosyo to is, eto, yung tinatawag natin big money versus small money. Well, almost the same as the previous example, kapatid. Halos pareho lang. Pero ito, makikita nyo dito, kapatid. Ito yung example natin dyan. Say for example, nagtatrabaho ka ngayon, no? Ordinaryong swelduhan tayo, kapatid. Ordinaryong swelduhan, 10,000 pesos kada buwan. I-multiply mo ng 12 months sa loob ng isang taon. And sabi ko nga sa inyo, nasa 40 years lang, kaya mo magtrabaho. Pwede kang kumita ng 4.8 million in a lifetime. Yan po yung regular talaga. Regular, 4.8 million in a lifetime. Lifetime. Ngayon, kung business po ang papasukin natin, kung front row po ang papasukin natin, medyo nagkakaroon ng kaibahan sa equation. Yung, makikita nyo dito, yung 0 ng 40, inilalagay natin dito sa kabila. Tingnan nyo. Magkakaroon, may chance kang kumita ng 100,000 pesos inaman. Kaya ba yun? Yes! May mga kilala ba kayong mga apprentice kumikita ng 100,000 isang buwan? Yes! Madami ang madaming. Madami. So kung kumikita ng 100,000 sa front row kada buwan, i-multiply mo ng 12 months yun. Malaki pa dito, yes or no? Yes! Meron, Diyos ko. Grabe, sobrang dami ng apprentice kumikita higit pa sa 100,000 isang buwan. And take note ha, sa isang account ng front row, kaya natin kumita ng magkano daw sa buwan, maximum isang account? 600,000! Maximum ng isang account yun. Ako, hindi ko pa nga kinuha yung maximum. 100 lang. Pero imagine mo, compare mo naman. 4.8. Bakit? Kasi nga, kaya nilang kumita ng mas malaki sa mas maikling panahon. Yan yung tinatawag na big money versus small money. 4.8 million, pareho lang. Pero ito, it may take you 40 years. Ito, 4 years lang. Same amount, different value. Kasi 4.8 million, after 4, at meron pang hinihila si nanay. 1,000 piso. Ngayon, pag meron ka 1,000, punta ka ng supermarket, dala mo isang plastic. Baka nga mamaya, depende kung anong binili mo, baka nga mamaya hand carry. Bumili ka ng gatas ng bata, just kung kulang yung 1,000 mo sa isang lata. Tama mo ba? So, as you can see, hindi na ganun yung quarantine. Tanda niyo ba? I-recall mo yung memory nasan ka nung in-announce na lockdown. Nung nag-announce na bawal lumabas. Pero pag sinabi pwedeng lumabas, bawal pa rin lumabas. I-recall mo yun. I-recall mo yan ang nangyayari yun. Nare-recall mo? Yes! That was 4 years ago. Patang milyonaryo, Justin. May sarili sasakyan. Nagpo-provide sa sarili at sa pamilya niya. Nabibili ang gusto. Napupuntahan yung gustong puntahan. That's the power of business. That's the power of front row. Ganun siya kaganda. And of course, syempre, lahat ng yan pwede pong mangyari sa atin once na pinili mo na gawin yung negosyo natin. Gets nyo? Yes! So many reasons pa, too many to mentions nga kung bakit natin pwede or magandang gawin yung front row, pero hindi na natin lalahatin kasi syempre, hindi lang naman yun yung mga dapat natin pag-usapan ngayong gabi. Another factor na kailangan natin pag-usapan ngayong gabi is yung tinatawag nating fear and doubt. Kasi baka, yes, decidido na ako, front row talaga, front row all the way. Magpa-front row ako kahit anong gawin nyo. Kahit pigilan ako ng nanay ko, magpa-front row pa rin ako. May mga ganun ba dito? Yes! Meron, talaga? Kahit pigilan ako ng nanay ko, magpa-front row ako. Kahit pigilan ako ng boss ko, magpa-front row ako. Kahit pigilan ako ng asawa ko, magpa-front row ako. Matapang pala ng mga taga-Manila. Matapang. So, ibig sabihin, decided ka kasi alam mo yung reason bakit mo siya dapat gawin. Kasi yun naman ang pinaka-importante. Yung decided ka. Kasi kahit ano pang paliwanag ko sa'yo, bakit mo kailangan front row piliin, kapag hindi ka decided, naku, ang hirap. Agree ka? Baka yung pag-i-invite, pressure sa'yo. Baka yung training, burden sa'yo. Baka yung meeting, parusa sa'yo. Meeting na naman. Thursday, boom, 2 p.m., Upscroll, NDO, Upscarlo. Training na naman. Ganyan ang pakiramdam ng mga undecided people na pipilitan. Now, kapatid, take it from me. Kung gusto mong yumaman in any other industry, hindi lang front row, in any other industry, kung gusto mong mabago ang buhay mo, if you wanna be successful, hindi ka na dapat pinipilit. Kasi walang successful na pinilit lang. Kaya kung ikaw, pinilit ka lang dito, pinapayaman ka na pinipilit ka pa. Yops, di mo kasi naiintindihan. Dramatic actor ba? Gusto lagi pauwi, di ba? Member ng ex-batalyon. Pauwi na ako, gano'n lagi. Saan ka bro? Pauwi na. Gusto XD, yung member mo XD, boy. Gusto lagi makauwi kasi may pasok bukas. Takot na takot, mali. Takot na takot umabsent. Sobrang sipak mo sa negosyo ng iba, yung sarili mong negosyo, hindi mo man lang bigyan ng oras mo.
as simple as kaya mong walisan ang bakura ng iba, pero hindi mo kayang walisan ang sarili mong bakura. Tama po ba? Kaya, kapatid, kung ikaw pinipilit pa, well, it's okay. May time naman talaga na ma-realize mo din eh. Pero baka kasi pag na-realize mo na, yung katabi mo ngayon sa training, milyonaryo na. Baka sa oras na na-realize mo, yung time mo ngayon, yung katabi mo ngayon sa training, may sariling kotse na. Na magkikita kayo sa same seminar room na to. Pero siya, may nakalapit na dito, gumagano'n-gano'n, no? Ikaw naman, meron din, susi ng apartment nyo. Tsaka ng Durabox. Diba? Nakalagay, Durabox. Pero siya meron ng kotse, nakikipagagawa na sa parking sa baba. Sarap? Siya kumita na ng milyon. Kaya dapat ngayon pa lang, mag-decide ka. Kasi yung mga undecided people, sila po talaga yung matatagalan bago kumita. Importante, di ba? Sabi nga sa training na ano. Dahil sa undecided ka. Success starts with you. Ikaw ang mag-decide. Guys, meeting. Yes, apps. Kapag yung ganun pumupunta yan, siya yun eh. Pero guys, punta ng office. Tanong ko muna kay nanay. O, hindi na yun. Her na yun. Si nanay na nagde-decide para sa kanya. Tanong ko muna kay tatay. Matanggal ako sa work kasi dun yung pinagagalingan ng source of income ko na malaki, tatay. Pero sabi ko sa sarili ko, kung hindi ko bibigyan ng time ng front row, paano ko aalis dito? Tama? Kung magpapabilang ko ako dun, paano ko aalis dun? Eh, hindi naman ipapamana sa akin yun. Kahit gano'n, di ba? Gano'n ka kapasipan? Papamana ba sa'yo? Hindi, sobrang sipag ate, sobrang sipag mo. So, sobrang sipag mo sa'yo na negosyo ko ng mga magiging anak ko. So, ito na lang. Nagigets niya? No, medyo may konting clarity na tayo. Okay, nag-umpisa pa lang po tayo, tawag ng intro. Now, fear and doubt, kapatid. Sa fear and doubt natin, syempre may takot, may duda. Normal, tao ka eh. Parang walang nag-iyak kung sinabi kong tao. Kailangan ko ba bang itanong, tao ka ba? Yeah. Kanina kasi sabi ko, normal tao ka eh. Sabi niya, tao pala ako. Kasi nakita niyo sa Facebook eh, no? Ang normal na tao, kumikita ng 40 mil isang buwan. Tapos ang sinare mo pa, butiki ako. Sa Facebook. Kapatid, normal tao tayo, may takot. Normal tao tayo, may duda. Especially kung first time mo sa business. Ito po, first business na pinasok ko. This is my first business venture, front row. Wala po sa pamilya namin ng negosyante. Wala pong nagdinegosyo sa amin. Lahat po kami, yung mga nanay ko, tatay ko, lolo at lola ko, mga tito, tita ko, mga empleyado po yun. So nung nakita ko yung front row, ako po yung unang naglakas na loob na pumasok po sa mundo ng pagninegosyo. Kaya nandun yung takot, nandun yung duda. Natatakot saan? Sa maraming bagay. Alam niyo kapatid, yung fear kasi is tinatawag na false expectation appearing real. Mga maling paniniwalang nagmumukhang totoo kasi nga pinaniniwalaan mo. Ulitin ko fear means false expectations appearing real. Sa Tagalog, maling paniniwala na nagiging totoo kasi nga pinaniniwalaan mo. Eh di ba kung anong pinaniniwalaan mo, nangyayari talaga? Ganun ka-powerful yung utak natin eh. Kaya minsan kahit ikaw wala naman talaga dapat ikatakot na tatakot ka. Bakit? Kasi binubuhay mo sa utak mo. What you feed your mind becomes powerful kasi. So kung yung takot ang lagi mong pinapasok sa utak mo, mananaig ang takot. Kaya dapat dyan tinatanggal. Eh, paano mo matatanggal yung takot? Ano pong gamot sa takot? Punta ka ng Mercury. Sabihin mo dun sa teller, ate pabili ko, 2 gamot sa takot. Wala, meron. Ang gamot po sa takot, ay takot din. Yes, ang gamot po sa takot, takot din. You have to face everything and rise. Yan ang sagot. Kung gusto mong malabanan yung takot, kailangan mong harapin ang kinatatakutan mo. Tama? Kung gusto mo daw malabanan yung takot mo, kailangan mong harapin ang kinatatakutan mo. Kaya kung ang takot mo is mag-invite, kailangan mo nang mag-umpisang mag-invite. Tama? Kung ang kinatatakutan mo is mag-present, kailangan mo nang simulan, harapin at mag-present. Kung ang kinatatakutan mo ay tumuntong ng stage na to at humawak ng mic, sa sunod na NDO, kunin mo yung mic, may magtitiyak ba? Wala, ako magtitiyak. You have to face your fears. Kasi pag hindi mo hinarap yan, hindi mawawala yan. Gets mo? Yes. Ang tao, marami tayong kinatatakutan. Say for example, ito yung ilan. Fear of failure. Takot tayong magkamali. Alam niyo ba ang history bakit takot tayong magkamali? No. Alam niyo bakit? Dahil sa previous experiences. Yung 0, ikinakahiya. Tama? Pag mali, sinasabihan, bobo. Not all teachers, but some. Ako, naranasan ko yan sa school na. Sinabihan akong bobo. Diba? Traumatic po yun. Tama ba? Yung bata, sinabihan mo ng bobo, bobo! Bobo! Tapos tatawanan ng mga klase, bobo! Pag uwi ng bahay, umiiyak. Bakit? Ba't umiiyak? Sabi ng nanay. Kasi napagalitan ako ng teacher ko. Bakit? 0 kasi ako. Bobo ka kasi! Bobo ka talaga!
2, paglabas ng palaruan, playground, sa mga kalaro. Alam mo ba, pinagtatawanan, naparinig, strike 3. So, takot ka tuloy magkamali. Lalo na sa harap ng iba. And admit it or not, may ganun po talaga sa katauhan natin. Tama? Takot tayo magkamali, which is, pagkakamali naman, very normal. Normal po nagkakamali ang tao, sino pag hindi? Normal po talaga magkakamali. Lalo na sa ganitong klaseng negosyo, kasi failure is our teacher. We learn from it. Natututo tayo doon. Failure is experience, and experience is still the best teacher. Kasi pag nagkamali ka, say for example, product namin, yung unang product namin, yung Lux White ba? Yung Lux White. Itong Lux White, maganda talaga ito, papapur ka ba? Tinuturuan ka, hindi Lux bro, hindi Lux, 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 Lux. Diyos ko, Lux, Lux, yan! Pinabaliktad pala dapat. Gets mo? So, kinukorek ka. The next time na magpe-present ka, sure ako magiging tama ka. I remember my very first presentation. I was 3 days old. Na-member. 3 araw na-member pa lang ako. No choice na kami. Sobrang dami ng guests. Take note, coffee bean yun, hindi office. Yung coffee bean sa pag ginawa namin yung opisina yan, way back before. Kaya tuwan-tuwa sa amin yung management dyan. Makikita ka lang kami parating na mga may dala kami mga clear book. Parang gusto na nilang isa yung coffee shop nila. Di ba sa coffee shop, mga mellow music. Kasi relaxing. Sila, hindi nila pinapatugtog yun. Nagpapatugtog sila doon. Mga lakas tama. Laklak, gano'n. Kasi kailangan malakas para hindi kami makapagtog. Gano'n. So, ang dami namin guys. Ako na lang yung walang ginagawa. Ako na lang. Kasi syempre, observe. Di ba ganun ba bago? Observe. Ako lang walang ginagawa. Nilapitan ako ng apply ko. Bro, gano'n talaga na? Sabi ko, 3 days po. 3 days? Nakailang talk nang napanood mo? Madami ako. Wala ko ng F-Smack napanood. Apply ko ako lang po pala si F-Smack with Ghost. Kasi yung mga sinasabing mga estudyante, teacher, wrong! Sino sabi sa'yo, wrong ako? Wrong ako? Wrong ako? Wrong? No, teacher, correct ka. Okay, tama na. Ikaw yung powerful sa klase, tama? Eh pag doon, Diyos ko, ano naman, table talk, mga ganyan kami, nanginginig ang kamay ko. Susulat pa ng pabaliktad. Di ba may gano'n? Susulat ng pabaliktad? Sinusulat ko yung, ano mo, pabaliktad, yan. Pabaliktad, baliktad sa kanya, pero nabasa ko. Kasi di pa ako marunong. Nagets nyo? Isusulat ko muna pa, harap ko sa kanya, o yan. Ganun. Di ba kagaling? Na-amazing ba kayo doon? Nagsusulat ng pabaliktad, ang puta ka, no? Eh ako, syempre, hindi naman, ang teacher naman, hindi naman kami nagsusulat ng pabaliktad. Pagandahan kami, cursive. So, ang ginagawa ko, sinusulat ko paharap. Oh, this is you. You. May left, may right. Invite ka isa, 1,000. Emilio Garceliano, Sir Christian Hernandez. Eh, bago eh. Pinaghahalo-halo ko, combination na lang. Kasi kung anong narinig ko, yun lang, halo-halo. Halo-halo yung pangalan nila. Tapos yung background, di ba? Niwala ka sa akin, yung upline ko, nagulat din eh. Kakabigay niya lang sa akin ng clear book, abot niya lang sa akin ng papel, ballpen. After 6 minutes, tinawag ko na siya, Apps! Bro, ano kailangan mo? Papel ko lang ba? Hindi, Apps! O ano? Tapos na. Bro, ano bigla? Sir Anto Garciliano yun? Ay, pinagsama. Ayaw yun, Apps, mas pinagsama, mas malaking resulta. O sige. Ano sabi? Sasali na daw. Sasali daw eh. Tanungin mo. Ay, babae. Ma'am, kumusta po? Jocelyn, sasali po ako. Talaga? Galing mo talaga. Galing ko. Sabi ni ate, ha? Parang wala naman ganun pinag-usapan kanina, di ba? Sabi ko sa akin, nakalimutan ko sabihin, di ba? Ano mo sabi yung ni ate? May babayaran pala? Sige, pag-isip ko. Alis siya. Di na nga nagpakita eh. Sabi, ihilang daw. Hanggang ngayon, binabalik ako yung CR, wala siya doon. So, from that day on, natuto na ako. Baka makalimutan ko eh. Ganon ang nangyari. Kasi natuto ako sa pagkakamali ko. At least, nag-try ako. Makatawa ka, hindi ka pa nag-present. Tama. O, try mo. Baka nga bukas. O, try mo. Conquer your fears, kapatid. Eh, ano kung magkamali? Sino bang hindi? Diba? Masyado tayong perfectionist eh. Pero, let's accept the fact, nobody's perfect. Lahat nagkakamali. A master was once a beginner. A master was once a disaster. Pero dahil dun sa paulit-ulit na pagkakamali niya, natuto siya. At nung natuto siya, gumaling siya. Tama ba? Yes! Okay. Now, ito yung ilan sa mga tao na alam ko familiar kayo sa mga larawan na to. But these are some of the famous failures in the history of mankind. Kapatid, Abraham Lincoln, failed in business 3 times, failed in campaigning 7 times prior to becoming the President of the United States. Albert Einstein
He did not speak until he was 4 years old. Hindi nagsasalita, hindi siya makapagsalita hanggang 4 na taon. His parents thought he was subnormal. He was expelled from school and his teachers described him as mentally slow. Sa language po natin po, Albert Einstein. Michael Jordan, siguro naman kilala nyo, the GOAT himself, no? Was cut from his high school basketball team for the lack of skill. Bulok daw. Create na Microsoft. Thomas Edison, teachers told him he was too stupid to learn anything. Thomas Edison yan. Nag-fail din ng bata. Sino pa? Ayun o. Founder ng Apple, Steve Jobs. At 30 years old, he was left devastated and depressed after being unceremoniously removed from a company he started. So as you can see, these people are successful people, right? Mga successful ba tao? Kilala? Famous? Pero as you can see, nag-start sila, puro mga supply din. Nagkamali din. Pumalpak din. Kaya kapatid, huwag ka matakot magkamali. Ang iniisip kasi ng iba, failure is the opposite of success. Yun yung iniisip natin. Yun yung tingin natin. Na kung gusto mo ng na parang ang equation natin is success plus failure to the power of 100 is equals to success. Failure is not the opposite of success. Hindi po opposite yan. Na pag sinabing success, ano opposite? Failure, no. For you to become successful, you have to experience failure. Magkakamali ka. Madadama ka. Babagsak ka. Normal po yun. Kaya kung ikaw ngayon, nag-fail ka in inviting, nag-fail ng jeep na pinara mo papunta dito, tumigil. Ay, kaya, queue up. Nilampasan ka. Tama? Ang tawag doon, rejection. Then anong ginawa mo nung na-reject ka ng jeep? Like a virgin. Then nagsa-sound trip kasi kami kanina sa kotse, si Matula yung pinakikinggan ko eh. Okay. Si Ma'am Laika, bumili sa tindahan, pabili ko pang olive, sinabi ng tindahan ng nangyate. It doesn't stop you for looking for someone na gusto mo. Nung nabasted ka, hindi ka naman siguro tumigil manligaw. Tama? Nabasted ako. Sampol ako. Nung nabasted ako. Yes po, nabasted. Nang halian ka ng rejection sa tanghali. Maghahapunan ka ng rejection sa gabi. Take note, meron pang midnights na. If you know what I mean. Kung alam mo. So ikaw, huwag kang matakot sa rejection. Normal po yan. Normal na ma-reject, normal na mag-fail. Kasi ang negosyo pinasok mo is a rejection type of business. Gets nyo ha? Yes! There is no secret. I simply showed the plan to 1,200 people. 900 say no, and only 300 signed up. Out of those 300, only 85 did anything at all. Out of 85, only 35 were serious. And out of 35, 11 made me a millionaire. Teka, hello, gusto mo part-time extra income? Front row ako, gusto mo ba? Ayaw, tabi. Gusto mo ng part-time extra income? Front row ako, gusto mo ba? Ayaw, tabi. Gusto mo? O, tara, dito ka. Ganun dapat yung attitude mo pag nag-i-invite ka. Gusto mo? Tara. Ayaw mo? Tabi. Gusto mo? Naramdaman mo, bumababa yung sakit dito. Kaya magagalaw. Tulala ka na lang sa office. Mga ganyan ka. Hindi, wala ka na. Kumbaga parang kinain ka na nung nangyari. Masyado mong dinig yung failure. Kapatid, yung invite mo, sa kanya ng jeep. Pauwi na. Yung invite mo, tulog na. Humihilip pa. Ikaw? Hindi ka makatulog. Masyado mong dinig. Dapat hindi. Ganun po talaga. It's part of the business, kapatid. Para ka lang dito yan, namimigay ng free taste. Nakakita na ba kayo ng free taste? Yes! Sa mall, nakakita kayo na? Yes! Diba? Sarap-sarap mo, no? Libre. Siyempre, libre. Diba? Uy, free taste. Hindi ganun eh. So ikaw, sa inviting ganun din. May kukuha, may hindi. May tatanggap, may hindi. Pero okay lang, may tatanggap rin. Huwag mong aawagin. Huwag mong aawagin. Diba? Baka mga hands platinum. Foro. Sabi ka na, eto na nga, may 45,000 na ako dito. Papakilala ka sa atin ko. Ito ka pala invite ko. Ha? Ayaw ka naman dyan. Bakit? Di ba sasali na? Yung apply mo, bastos yung bibig yan. Tanda ko natin, sinabihan niya ako, babaho pa. Tanda, ano bang sinabi? Mga networking daw, some daw, it's okay. Hindi mo trabahong ipaunawa sa kanila yung lahat-lahat. Kung hindi nila naiintindihan, it's okay. Pero ang mahalaga, ikaw, naiintindihan mo. Tama? Okay, good. Now, failure plus failure plus failure plus failure equals success. You only fail when you quit. Sabi nga sa amin ng mga uplines nung nag-uumpis pa lang kami, there are no failures in network marketing. Wala daw na. Remember that failure is not the opposite of success. It's part of success. So, di ba yun yung sinasabi ko sa inyo kanina? O, di ba? So, totoo yun. And of course, syempre, ito,
Yung kasama nung ano natin, ang duda, sabi nila, ang duda daw, hindi daw talaga yan nag-e-exist. Wala daw talagang duda sa mundo, sabi nila. Sabi nila wala daw. Parang ganito, parang darkness. Does darkness exist? Meron ba daw darkness? Meron. Pag pinatay yung ilaw ngayon, madilim. Yun na nga. Darkness does not exist. It only appears through the absence of light. Kapag nawala ng ilaw, wala bang madilim. Pero wala talagang dilim. Nagkataon lang, wala kita. Nai-guess nyo? Same as coldness. Kasi kita mo, ang darkness pa na may measure. Madilim dito. Gano'ng kadilim? Ano mo ba susukatin kung gano'ng kadilim? Hindi mo naman na-measure ang darkness. So it doesn't exist. Parang coldness. Does coldness exist? No. Wala din coldness. Coldness exists through the absence of heat. Walang init, kaya malamig. Nai-gets nyo? Same as doubt. Ang duda daw, hindi rin daw talaga yan nag-exist. Bakit may mga tao may duda? Bakit yung invite ko duda? Doubt exists through the absence of knowledge. Kaya may duda, kasi hindi niya nalalaman ang totoo. Parang ganito, siguro naman lahat dito naka-experience mag-take ng examination sa school, tama ba? Meron kang question na gusto mong sagutin, pero hindi mo masagutan kasi hindi ka sure. Naramdaman niyo yan? Yung hindi ka na sure sa tamang sagot? Ganun ang duda. Pero kaya ka lang nagduda kasi nga hindi ka knowledgeable. Kaya may training. Para may turo namin sa inyo ang dapat nyong maraman. Gaano ba kahalaga yung knowledge? Guys, focus dito. Gaano kahalaga yung knowledge? Guys, kailangan dito sa negosyong to, meron kang alam. Bakit kumikita ng kailan namin umpisahan? Ngayon na. Umpisahan mo nang matuto. You have to learn. Attend ka ng training, attend ka ng meeting, pa-mentor ka kay upline, kinig ka kay upline, yes as attitude, kailangan mong matuto. Tanong mo bakit? You have to learn before you earn. Para matuto, para kumita. Learning comes first before earning. Hindi pwedeng gusto mong kumita ng malaki nang wala kang nalalaman. Nai-gets nyo? Kahit sa anumang industry, ganun eh. Yung mga binabayaran ng malaki sa profession nila, simply because marami silang alam. Doktor. Bakit ang mahal ng bayad sa isang doktor? Guys, they studied how many years? 4 years sa medical, pre-med, 4 years ulit sa med school, 2 years pa para sa pagiging general doctor, another 2 years kung may specialization. Kita nyo, ang dami nilang pinag-aralan, which is why kapag di ba, ikaw hindi ko masakit ang ulo mo, sakit ang ulo, punta ako sa doktor. Pa-check up lang, hinga. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kubo. Okay. Sige, punta ka na doon sa sekretary ko. Anong findings? Lalabas ako mamaya, pero bayaran niyo muna po. Magkano? 1.5. Diyos ko, mas sumakit ang ulo ko. Yes, no? Dinukduk, ano yun? Parang tinuktok lang yung dibdib mo. 1.5. Diyos ko. Ano ba pag binuksan ka? Tama? Yari ka. Bakit? Ang laki ng kinikita nila. Kapatid, marami silang alam eh. So fair lang. Kung gusto mong kumita ng malaki dito, then you have to be knowledgeable about the business. Kaya palakpakan mo yung sarili mo ngayon na. Kasi by attending this kind of training, kagaya nito, training natin ngayon during Thursday at yun natin, yan, nagiging ka na ng knowledge yan. At yung knowledge na nakukuha mo ngayon, hindi mo man agad makita yung resulta, pero aanihin mo din yan, ituloy-tuloy mo lang. Agree ba kayo doon? Good. So, next one natin. Ayan, guys, malapit na tayo matapos. Isa pa sa mga kailangan natin mapag-usapan ngayong gabi, okay lang ba guys, sinusulit ko na? Okay lang, kasi medyo, alam nyo, minsan lang din ako makapunta talaga dito sa main office, kasi medyo malayo-layo. Kaya okay lang ba, sulitin ko na? Gusto ko sa inyo, energetic kayo. Sige, umpisahan natin to, ABC. O, di ba, parang teacher lang. Kung sa school, tinuturuan natin yung bata, A for apple, B for ball. Dito, meron din tayong ABC of network marketing. So, ito naman yung tatlong bagay na importante, whether nagsisimula or whether matagal ka na sa front row, ito yung binabalik-balikan natin. Ito yung kailangan, dinidevelop, ini-enhance na bawat isa sa atin. Yung ABC. A stands for attitude. Everybody say attitude. Ano po yung attitude sa Tagalog? Ano po yan? Pag-uugali. Pag-uugali. Alam mo, nung nag-uumpisa pa lang ako, ang akala, minor subject lang. Parang PE. Ang PE ba, inaaral mo ba? O hindi na. Kasi sa PE, alam ko, basta gumagalaw ka, okay na eh. Pagdating sa teacher, kumusta? Okay. Kasi, attitude, kailangan daw marunong kang makinig. Kailangan daw marunong kang makinig. Kasi sa negosyo to, hindi naman kailangan magaling. Hindi naman kailangan na matalino. Ang importante. Gusto mo yan? Yes! Gusto mo yan? Gusto mo ba ng mga magagarang mga sasakyan? Yes! Gusto mo yan? Yes! Oo naman. Gusto mo ba ng iPhone 15? Yes! O mag-travel sa iba't ibang
Si upline andyan, tinuturuan ka, tinutulungan ka, sinasabi ko sa'yo kung anong tama, ikaw naman, mas gusto mong gawin yung mali. Eh, mali nga. So, hindi pwedeng ganun. Nai-guess nyo? Parang ganito, para mas clear. Natututo ba kayo? Buti pa kayo. Para lang mas hindi perfect circle, pero isipin mo na lang, perfect circle ha, hindi talaga ako magaling mag-drawing. Tinatawa na mag-drawing ko. Kayo mag-drawing, ako tatawa. Kailangan perfect circle. Isipin mo na lang, perfect circle. Yan yung kailangan. Now, pagka may mga konti na lang ang itatama, nagigets? Eh bakit tapos medyo may sumasali na ang tagal ng resulta? Kasi nung nag-join siya, triangle. Malapit sa likod. Tatlo yung sungay, oh. Kailangan putulin, kailangan pakinisin, para mabilog. Yes? Eh bakit tapos... Imagine mo, paano mo bilugin yan? Kaya ngayon negosyo natin, bilog-bilog. This is you. Isa sa left, isa sa right. Di ba bilog? Hindi naman sinabing this is you, start ka dyan. Yan. At mag-start sa right, para magkaroon ka ng shining and shimmering sales match. Masakit, member na acne. NDO, Y front row, ABC, narinig ko na yan, alam ko na yan. Plus 21, plus 4, plus 5. It gives you 100% result. Attitude. Try any other words, antics, mga nandun. Now, sa gabi, yung museum na yun, nagkakaroon ng buhay. Parang ano, Night of the Museum, alam niyo yung movie na yun? Nabubuhay yung mga pikurin, nabubuhay yung mga paintings, nabubuhay yung mga larawan. Ngayon, meron kasi doon, na isang marble ka. Oh, marble din ako eh. Pareho lang tayong marble. Kung saan bundok ka nang galing, doon din ako kinuha. Yung truck na nagdala sa'yo sa gawaan, yun din yung nagdala sa akin. Yung taong umukit sa'yo, yun din yung gumawa sa akin. Pero tingnan mo, ikaw ginawa ka ng isang magandang skulptura. Ako ginawang sahig. Ikaw pinipicturan everyday. Pinipilahan, ako tinatapakan, dinudumihan. Ba't gano'n? Unfair. Sumagot si Agnes sa kanya. Alam mo, hindi unfair. Totoo naman, yung bundok na pinanggalingan ko, yun din yung pinanggalingan niya. Yung truck na pinasakyan sa akin, doon ka rin sumakay. Yung taong gumawa sa akin, siya rin gumawa sa'yo. Nagkataon, nung pinupukpo ka, ayaw mong bumigay. Nung inaayos ka, ayaw mong bumigay. Nung itinatama, pinapantay ka, ayaw mong bumigay. And since sobrang tigas mo, bagay sa'yo sa'yo. End of the story. That's attitude. About your attitude, nung wala ka pang resulta, and yung attitude mo, pag may resulta ka na. Ito yung lagi kong naririnig kay Asma, Carlo, tandaan mo to. Kung nung bago ka, dikit ka sa upline. Kapag nagka-resulta ka, kailangan mas dikit ka sa upline. Bakit? Kasi kapag nagkamali ka, since mataas ka na, ang taas din ang babagsakan mo. Kaya kailangan, mas well-guided ka kapag nagkakaresulta ka na. Yung iba kasi, kapag nagkakaresulta na, di ba, nagka-take-in lang, ang yabang na. Nagka-grupo lang, ang yabang na. Nagka-coach lang, yumabang na. Hindi pwede yun. You must stay humble. Importante, humility. Gets nyo? Which reminds me of another story. Meron daw isang Japanese businessman na nagpasya sa Pilipinas para magkaroon ng isang business expansion. Ngayon, syempre yung Japanese businessman lumabag sa NAIA International Airport at pupunta na siya sa hotel. Ngayon, yung Japanese businessman pumara ng taxi. Syempre yung may na taxi, wala pang 2 minutes bro, traffic na. Alam mo naman, NAIA. Akit pa lang ng skyway, traffic na. Sabi nung jeep driver, anong taxi driver, oh sir, I'm sorry, it's traffic. Sabi nung Japanese, oh my God, oh my goodness. Here in the Philippines, everything's so slow. Look at the people, they walk so slow. Look at the traffic. Whoa! See that car? Toyota GT86. Made in Japan. Very fast. Sabi nung, okay. Maya-maya, may tumana naman. See that car? Pagbaba, how much? Sabi nung Japanese. Sir, taximeter ng C, 35,000 pesos. What? It's so expensive. I can still see the airport from here. It's so near, why 35,000? Sir, if you don't mind me, if you're not asking, sir, our taximeter, made in Japan, very fast. End of the story. Ano mo, you have to stay humble. Hindi pwede mayabang ka. Kasi, kapatid, ang goal ng front row, yumaman. Hindi yumabang. Tama, ang bakit naman, yes, may sports car ka, ang ganda ng bahay mo, multi-millionaire ka, nagtatravel ka around the world, pag tinanong ng ibang tao, sino ba yan? Ayaw kapit. O yan, buta, yabang. Pero ba gusto mo? Siyempre sa Diyos. Sa Creator.
Well, guys, I'm not promoting any religion. Siguro magkakaiba tayo ng religion or ano. Pero naniniwala ko isa lang naman siya. Tama ba? Kung sino man yung hinihilingan natin, pinagdadasalan natin, pinakasalamatan natin araw-araw. Guys, you have to trust Him. Kasi, pa-aksidente lang. Kapatid naman, sa dami naman ng ma-aksidenteng ma-invite, ba't ikaw? Dinami-dami yung magkaklase, ba't ikaw? Dinami-dami yung magkakapatid, ba't ikaw? Dinami-dami yung sa compound nyo, ba't ikaw? Kasi ikaw talaga ang pinili. So you have to trust the process. You have to trust God. Kasi never siyang nagkamali na nandito ka. Na mga tao, bumababa yung paniniwala nila sa sarili nila. Feeling nila lagi hindi nila kaya. Feeling nila lagi failure sila. Feeling nila lagi hindi sila magaling. Nagkakaroon, kumbaga kinukulong niya yung sarili niya sa mga tinatawag na self-limiting beliefs. Baka kasi hindi ko magawa kasi hindi naman ako matalino. Kanina, bago po kami pumunta dito, meron kami kausap sa lipa. Gusto niya magpapresent, so pinresenta namin. Pag-present namin, ang ending, sabi niya, di ko kaya. Pinapalakas niya yung loob niya, pero sabi niya, di talaga, di ko kaya. Mahihayin akong tao, hindi ko kaya yan. Siguro kaya kayo kumita ng malaki dyan kasi magagaling kayo, pero ako, di ko kaya. Sir, pasensya na, di ko kaya. Sinay ko lang, pero di ko kaya. Sabi ko, sige sir, I respect your decision. But then, if mangyari man na hindi ka, na magbago isip mo, nandito ko yung front row. Yan po yung natibay sa inyo. Balik ka lang. Thank you, thank you. Umalis! Tinignan namin yung Facebook. Kaya pala nagmamadali, may hahabulin palang sabong. Magsasabong pala. Alam mo, hindi pa yun yung nakakatawa doon. Alam mo kung ano nakakatawa? Alam mo kung ano? Wala siyang tiwala sa sarili niya, pero sa manok meron. Eh, bubos kasi sa manok eh. Yung manok, yung mata, dalawa din, nasa tagiliran niya ng pareho. Yung manok walang kamay, pakpak lang. Siya merong kamay. Yung manok, dalawa pa, oo nga, pero yung daliri niya. Taas mo naman yung paniwala mo sa sarili mo. Agree? Yes! Good. Now, your upline, of course, siyempre, yung taong nag-guide sa atin, yung taong nag-mentor sa atin, yung taong hindi mo kaano-ano, pero kung mag-care sa'yo, di pa jowa mo. Yung taong hindi mo kaano-ano, pero kung pagalit siya eh. Pero tandaan mo, yung upline mo na yan, wala pa mang resulta yan, wala pa mang malaking check yan, wala pa mang milyon yan, dadating ang tayo tutungtong dito sa stage yan. At papalakpakan mo din yan. Maniwala. Ngayon, nung nag-check siya, siyempre lumabas yung may-ari, nakakita siya ng ibon. Sobrang ganda. Kasing laki ng agila. Sobrang laki. Kulay asul. Pakpak niya asul. Tuka niya asul. Buntot niya asul. Paa niya asul. Itlog niya asul din. Number. Magkano yan? Sir, medyo mahal yan. Magkano yan? 10 million pesos. Grabe po naman. 10 million? Ano naman? Sir, mahal yan. Rare yan. Bakit? Ano bang galing nito? Ano bang pinagbabalak mo dito sa ibon mo na to? Sir, bakit mo alam? Yung ibon na yan, kaya yan magbog. Wow! Pumapapper yan. Wow! Talaga? Kaya 10 million. Kaya pala. Bilhin ko yan. Bilhin ko yan. Bilhin ko yan. Ngayon, kung naglalakad-lakad yung buntot niya green, itlog niya green din. Yung bird. Ito, parang mas maganda ito ah. Ah, sir, mas mahal yan. Magkano? Sir, 10 million yun. Ito, 20 million yan. Puta, mahal naman. Ang mahal. Bakit? Anong galing nito? Sir, di ba yun? Nagbobong. Oh, eto, nagbobong na. Nag-NDO pa. May speaker yun eh. Pupunta kang saan niya, ini-invite siya. Kaya niyang magbaliw. Talaga? Oo. Kaya mas mahal. Bilhin mo na rin. Bilhin mo na rin? Bilhin ko na rin. Sige. So, nakadalawa na siya. Kontento na siya eh. Pauwi na siya. Kaya lang, nung palabas na siya ng aviary, nakakita niya, isang sulok, mayroon nakatali. Nakatali lang. Walang kulungan. Wala, normal. Kulay brown. Anong kulay? Brown. Pakpak niya brown. Tuka niya brown. Buntot niya brown. At yung itlog niya? Brown din. That's not what you think. Manibot. Ano ba brown na brown? Eh, ito. Ay, sir, wala. Hindi pinag-ibig. Baka naman baling free na yan. Nakadalawa na ako. Binibenta yung brown na ito. Bakit? Bakit hindi nyo ibenta? Wala namang special. Hindi naman maganda. Hindi naman makulay. Ba't ayaw ibenta? Sir, yan ang ibon na yan. Ang upline ng dalawa. Kaya hindi pwedeng ibenta. Your upline is priceless. Yops. Lapakan nyo naman yung mga uplines. And of course, syempre, sa mga upline, be proud of your downline. Diba? Or yung mga business partners natin. Proud ka dapat dyan. Tama, may tiwala ka dapat dyan. At dapat tinutulungan yan. Sa ilalim mo, yung downline mo, nananahimik yan. Ni-chat mo. Sabi mo, hi. Ni-ayaw mo sa labas. Tama? Tapos nung ni-ayaw mo kay crossline mo, sabi mo, invite mo. Tama? Tapos ni-presentan mo. Ni-presentan mo, ni ma'am mo pa. Kaya sa mga apply na nandito, wala na tayong karapatan mag-win. Kasi
Kasi may mga tao na tayong part ng responsibilidad natin. Agree ba kayo doon? So you just have to believe in your downline. Pwede ngayon, di pa man mukhang agila yan. Tinan mo nga yung downline mo, tinan mo yung downline mo. Tinan mo, mukha bang agila yan? Mukha bang agila yan? Lalaban ba? Sabi mo sa apps, mukhang manong manapon. Pero imagine mo ngayon, nagdagdagan ng Instabrite, ng DD-Stick, meron pa tayong Lux, Luxemune Plus, then pumasok yung Lux White Coffee, then pumasok yung Brilliant, paganda po ng paganda. And we are, kasi sabi nga nila, bago ka daw maging pusher, kailangan mo na maging, ang hirap naman, di ba? Hindi ka makaputi at binibenta mo Lux White, baka matanong ka. Effective ba to? Oo. Siya uminom. Hindi ako pwede ganun eh. So kailangan, inom din tayo, tama? Inom tayo ng products natin, gamitin natin yung soap. Kaya ba natin yan? Oo, gamitin yung soap, inom tayo ng kape. Kung may kape, kung drinker ka ng coffee, gamitin mo yung Lux White coffee natin. Kung feel mo mag-rejuve, gamitin mo yung rejuve natin. Gamitin natin lahat ng products kasi world-class competitive products po ang meron sa front row. And that's one thing that we should be proud about this company. And of course, lastly, of all those things na kayo na nakakabilib sa front row, of all those things na nakaka-proud about this company, higit sa lahat, of course, our dear owners. Tama ba? Sir Sam, Sir RS. Alam mo, lagi namin sinasabi, gawa lang din sila ng sariling marketing plan, same as our marketing plan, nakopya na nila. Products natin, pwede rin naman. Pwede rin naman nilang tapatan. O gumawa din sila ng kagaya ng products natin, pwede. Pwede. Kuha ng isa pang Sir Sam at isa pang Sir RS. Kasi nag-iisa yan. Tama ba? And yun yung pinaka-blessing natin about this company. Meron tayong mga owners na hindi lang basta owners na, alam mo yun, just like yung sa mga company, tama yung desisyon na ginawa mo. Kaya kailangan mo lang maniwala. Okay ba yan? Good. And last, syempre, ayan. Commitment. Commitment. Para sa inyo guys, what's commitment? Sige nga, kanina pa ako imik ng imik. Kailangan daw interactive. Let's hear it from the audience. Commitment. Uy, ang dami ha. Isa-isa yung nagtatay. Ano daw? Availability is commitment. Ano ba? Pag-decide is commitment. Guys, ang daming meaning ng commitment and lahat po ng mga sinabi niyo, tama po yun. Pero alam mo ba, kung i-define daw natin ang commitment, ikaw, na kahit pagod ka na sa trabaho, mas pinili mong pumunta dito. Ikaw na kahit may exam at pasok ka pa bukas, nakikipagsabayan ka para yumaman. Ikaw na hindi mo sure kung bukas pa ang bahay mo pag-uwi mo, pero inalalaban mo. Yan ang commitment. You're giving time, you're making time even though there's no time. And you have to keep that commitment. Kailangan mo daw panindigan yan. Kasi yung commitment is one of the main ingredients of success. Walang successful na hindi committed. Gusto mong kumita? Kailangan mong magpakita. Diba? Kasi paano makikita? Eh, hindi ka nga nagpapakita. Tapos gusto mong kumita. O nakita kita, makikita mo. Kailangan mo mag-commit. Hindi ka naman nagkukumit sa akin. Eh, tagali pa ako eh. Hindi ka naman magkukumit sa mga uplines mo eh. Kung sa company, nagkukumit ka sa katuparan ng pangarap mo, yun yung lagi mong tatandaan. And yung commitment, may levels yan. Alam mo ba? 3 level nga yan eh. Unang level, I'll try. I'll try. Pero alam nyo ba, of all the levels, ito po yung pinakamahina. Kasi yung try, or I'll try, is a political way of saying no. Hindi ka lang makahindi. Gusto mo medyo formal ang dating, I'll try. Same as kapag in-invite ka sa birthday party na alam mo naman na hindi mo pupuntahan, ano sagot mo? I'll try. Kaya sa mga members or leaders na nandito, kapag yung member mo, yung invite mo, sinabi sa'yo, I'll try, naku po, mababa yan. Mahina yung commitment level. Most likely, hindi pupunta. At hindi pwede yun yung commitment level mo dito kasi hindi ka kikita. Kasi kung try mo lang yung front row, edi try din natin kung kumita ka. Kung try mo lang umatin, edi try din natin kung sumikay ka next week. Try lang naman eh. Gets nyo? Next level, I'll do my best. Ayan, medyo mataas-taas ng konti kasi nga, may best na eh. Pero sabi nga sa kanta, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Ano kanta yun? Just Owns. Ano daw? Just Once pala. Ano Just Owns? Once pala yun, no? Once, no? Di ba sabi sa lyrics, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. So here we are back to where we were before. Binigay niya yung best niya, hindi sapat, kinapos, kaya bumalik siya kung saan siya nag-umpisa.
So hindi pala sapat yung best kasi sabi rin sa isang kanta, even the best falls down sometimes. Tsaka di ba, sabi nga nila, sa kasal. Di ba sa kasal may tinatawag na best man? Of all the male, sa lahat ng lalaki na nandun, siya ang best man. Siya ang best of all the men. But still, hindi pa rin siya ang groom. Ay kung patay. Yan yun. You'll do whatever it takes. Kailangan dito, ibibigay mo daw lahat. Whatever it takes. Hindi pwedeng try lang, hindi pwedeng I'll do my best. Kailangan, you'll do whatever it takes. Parang ganito, halimbawa, magkakasama tayong lahat, tapos naglalakad tayo dyan sa habaan ng Quezon Avenue. Tapos hindi kalayuan, bro, takbo! Anong sasabihin mo sa akin? Abs! I'll try. Yung ba sasabihin mo? Ano wala ka saan, kagaling ka pala ng tutay, Arif eh. Tama? Sasabihin mo ba, Abs, I'll do my best. Eh, paano ko yung pusa yung best runner in town? Naunahan ka pa. Takbo-takbo ka, pinakabilis mo na. Pagdating mo sa dulo, hihintay ka ng pusa. Tagal mo, ha? Paano kung gano'n? Dapat pag ganun pagtakbuhan, buhay na usapan, yung sasabihin mo. Baka nga sinasabi ko pa lang sa'yo, bro, takbo kami, Abs! Baka iman mo ka ako eh. Diba? Ikaw yung mga sayunachi. Ano yung mga sayunachi? Sayunachi nilas ko, sabay takbo. Ganun ka. Mauuna ka sa lahat. Bakit? Buhay mo, nakasalalay eh. So dapat, whatever it takes. Sa ibang bagay nga, kaya nating mag-commit. Sa mga bagay nga na wala namang balik, kaya mo mag-commit. Sa mga bagay nga na hindi ka naman sure kung anong mangyayari sa buhay mo, kaya mo mag-commit. Kaya mo nga sumugal. Ba't ka matatakot sa isang negosyo? Nakita mo na ang resulta. May mga tao na nagpapatunay sa'yo. May mga tao na tumutulong sa'yo kung paano mo gagawin. Tapos ayaw mo mag-commit. Mag-commit ka. Kasi kung sa ibang bagay, kaya mo maglaan ng oras. Dapat mas kaya mo maglaan ng oras dito. Tama? Sino yung mga lalaki dito? Lalaki? Gusto ko yung lalaking lalaki. Yung lalaking lalaki. Meron ba? Meron ba dito yung lalaking lalaki? Meron? Sige, taas ka kamay. Ako, parang kukunti yata ang lalaki sa Minopis, ha? Parang walang masyadong lalaki dito, ha? Parang walang masyadong. Yung iba, parang duda pa, eh. Meron ba? Ito na lang, ito. Sir! Ayaw ka, sir. Ayaw ka. Ay. Ba't ganun siya tumayo? Lalaki ka ba? Ilan taon ka na? 20 years old. Di ka? Yan. Ano pangalan? Jasper. Si Jasper ba yung lalaki? Lalaki? Hindi sumasagot. Parang, si Jasper po. Jasper ba yung lalaki? Lalaki? Sigaw mo! Ito. Sabi mo, lalaki as! Masyado kayong judgmental. Kasabi lang attitude eh. React agad. Ikaw ba ay may girlfriend? Ikaw ba ay may crush na celebrity? Wala. So loyal ka. Kakaya naman. Nasabihin na lang natin. Napatunayan natin siya siyang dakilang manyak ngayong gabi. Biro lang. Pero as you can see, si Jasper tuloy. Bakit? Si iba na yun eh. Isa sa pangarap niya, isa sa crush niya, yung commitment niya, whatever it takes. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Sa ibang bagay, kaya mong mag-commit, kaya mong ibigay lahat. Willing maglakad, willing mabasa, willing lumangoy para sa pangarap. Eh ikaw, yung katuparan ng pangarap mo sa front row, sana ganun din yung commitment level mo. Hindi yung umambol lang. Actually, yung tao umambol, taas. Bakit bro? Umaambol eh. Ay ano naman? Kasunod dito rain. And then storm. And then flood. Hindi na ako makabili. Diba, andan mo ng reason sa buhay. At kailangan habang tumatagal, yung commitment mo sa negosyong to, habang tumatagal, lalong tumitibay. Kailangan habang tumatagal na dito, pansinin nyo, kami mga uplines nyo, yung mga uplines na nandito sa amin, matatagal na sa negosyo? Yes, kami yung ilan sa mga naunang nag-start kaysa sa inyo, pero as you can see, nandito pa rin kami. Kasi yung commitment na pinanghawakan namin nung nagsimula, pinanghawakan pa rin namin hanggang ngayon. Kailangan yung commitment mo, habang tumatagal, lalong tumitibay. Hindi kagaya ng jowa mo. Remember, nung kayo, umpisa pa lang, di ba, ang sweet lagi? Pag naglalakad kayo sa kalye, hawak kamay, tapos sasabihin pa ng boy sa girl, dito ka sa kabilang side, siya ako. Bakit? Para pag may dumaan truck, ako yung mamamatay, hindi ka kumite. Tama? Pagpapasok ng restaurant, ipagbubukas pa ng dito. Pag uupo sa table, ipag-a-adjust pa ng utuan. Diba? Tapos sasabihin ni boyfriend kay girlfriend, anong gusto mong kainin? Sasabihin naman ng babae, ikaw.
Hindi, ikaw nang bahala. Gusto mo yung ordering ko, yung favorite natin? Sige, yung spaghetti. Sige, gusto mo yan, spaghetti, favorite ko yan. Hindi nyo alam ang spaghetti? Ha? Spaghetti dito sa Manila yun? Spaghetti sa Batangas yun, bro. Sa Batangas ko yun. Ngayon, kain-kain sila, di ba? Sinusubuan pa, kain ka, nasubo ba? Tapos kapag yung girl, meron dumi dito, yung alam niya, sasabihin nung, di ba, sasabihin ng lalaki, merong kang, sabi mo ba, sino mo naman? I love you too. Ganon nung nag-umpisa. Tumagal yung araw ay naging linggo, ang linggo ay naging buwan, ang buwan ay naging taon, hanggang dumating ang first, second, third, fourth, fifth anniversary. Nagkaanak na, nagkapamilya na, paano na maglagat sa kalye? Kung dati sa bahay, ngayon di na, yung lalaki na, bilis mo, bakit mo, tama kasi, bilis! Pagpapasok ng restaurant, mauna yung lalaki. Kasunod yung nanay. Pag uupo sa table, nakaupo na yung lalaki. Uupo din yung babae. Sabi ng lalaki, gagawin dito. Ako pa order. Ako na babae, ako pa order. Order ka! Ano gusto mo kahit ano? Gusto mo yung spaghetti kahit ano? Gutom na ako! O-order siya. Dati nagsusubuan, ngayon wala nang pakialaman. Kasi nawala na yung commitment eh. No? Subo na lang. Kasi ngayon yung babae, syempre gusto niya ibalik yung dating matamis sa pagmamahalan. So nagpapapansin siya. Ilalagyan niya ng dumi yung, iba may tinito, ilalagyan niya ng dumi yung kanya. Sa kaliwa, sa loob. Kung hindi pa rin, yung spaghetti, nilagay niya na sa ulo niya. Nakita nung asawa. Tingnan mo. Tingnan mo yung tsura mo. Punasan mo! Sabi mo, gusto mo lang naman kapansin mo. I love you. Love you back yun. Ang commitment sa negosyo, hindi kagaya ng commitment sa love life, ha? Na kapag wala na ang tamis, tigil na din. Dito, habang tumatagal, dapat ang commitment mo, patibay ng patibay. Kaya ba yun? Hanggang mag-milyon? Hanggang yung nasa ilalim natin, mag-milyon din? Yes, patunayan mo, hindi lang sa sigaw, kundi sa galaw. Kaya, which I remember a short story before I end. Natuto ba kayo? There was a Chinese businessman, Chinese, na malapit nang mamatay. Ba't parang natuwa kayo? Ganyan ba ugali mo? Sabi ko, there was a Chinese businessman na malapit nang mamatay. Yan! Excited ka! Na malapit nang mamatay. So nakahiga na siya sa bed. Ngayon sabi ng doktor, ginawa na po namin lahat. Kailangan na po natin ipatawag ang pamilya. Kasi yung matanda talagang naghihinga na. So, ano mo nakakatawa sa naghihinga mo? Ay, nakakatawa mo ba sa naghihinga mo? Ay, bakit yun? Sabi ko, kasi yung matanda naghihinga na. Sabi niya dito. Naghihinga na, natawa ka pa. Naghihinga na. Ayan. Biglang nagsalita yung Chinese. Inubo. Nasaan aking mahal asawa? Naghihinga. Tumating yung asawa. Aking mahal? Dito ako iyong tabi. Okay. Minamay ha? Umimik na naman yung mata. Nasaan aking mahal anak lalaki? Naghihinga. Biglang dumating yung ano. Aking ama, dito ako iyong tabi. Okay. Maya. Talagang alam mo yun, hirap na magsalita. Nagsalita pa. Nasaan aking bunso anak babae? Biglang dumating yung bata. Aking ama, dito ako iyong tabi. Alam mo, nung narinig nung mamamatay na matanda, lahat ng pamilya na nandun, bumangon. Mamamatay na bumangon. Hamo! Kayo lahat dito aking tabi? Sino nabantay aking tindahan? End of the story. Yung matanda, mamamatay na, negosyo Chinese. Kumitit. Ikaw naman, sumakit lang ipin mo, ayaw mo nang maka-office. Yes, no? May mga members ka nun no? Sumakit lang ang ipin. Sa di ba, may members kami, sex bomb dancer eh. After ako makapunta, bakit? Sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko. Sex bomb. Gets nyo? So kailangan mag-commit tayo kasi kapatid lahat ng ibibigay mo. Sabi nyo nga kanina,
Commitment is sacrifice. Commitment is loyalty. Commitment is love sa ginagawa mo. Lahat ng ibibigay mo kay front row, ibabalik niya rin naman sa'yo 10 folds, 100 folds pa. So bakit nga naman hindi mag-commit? Agree? Agree ba kayo? Natuto ba? So sana may mga natutunan po kayo kayo. Again, maraming salamat po sa mga applies na sinamahan tayo ngayon. Which is gusto ko rin of course tawagin dito sa unahan para naman sa closing din ng NDO natin. We have